Si Professor Mario Espaglione ay isang sikat na Siruano na namatay noong 2013, 2013, sa gulang na 76. Siya ang doktor ng mga kilalang miyembro ng mga partidong makakaliwang pampolitika sa Italia. Dahil sa kanyang edukasyon at pananaw sa buhay, hindi siya talaga relihiyoso. Gayunpaman, nang makilala siya ni Renzo Allegri sa kanyang opisina sa Roma, isa sa mga unang bagay na sinabi niya ay si Padre Pio ay naging isang patuloy na figura sa buong buhay ko. Isa ako sa kanyang mga deboto. Nakakagulat ang mga salitang iyon. Mahalaga rin ang mga ito dahil nanggaling ito sa isang lalaking parehong doktor at komunista. Sinabi niya kay Renzo Allegri na palagi siyang may alitan sa relihiyon. Lubos na nagbago ang kanyang buhay noong 1944, 1944, matapos ng isang kakaiba at hindi maipaliwanag na pangyayari na bumaligtad sa kanyang isipan. Ano kaya ito? Alamin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok. Ayon kay Professor Mario Ispolioni, kamakailan lang siya nakapagtapos noon. Nagsanay siya bilang dalubhasa sa klinika na pinangangasiwaan ni Professor Cesare Progoni. Pero gusto niyang kumita ng kaunti pang pera. Kaya naman tumatanggap siya ng mga pasyente sa gabi sa paligid ng Roma. Ito yung tinatawag namin mga doktor na moonlighting o pagsa-sideline, ika nga dito sa Pilipinas. Lagi siyang nakikipag-ugnayan sa isang butika na nagbibigay sa kanya ng mga tinitirahan na pupuntahan. Aminado siya na hindi madali ang gumising sa madaling araw para mag-ikot sa lungsod. Minsan ay sinasama niya ang kanyang may bahay na si Luana at kapag hindi ito pwedeng kasama, ang kanyang aso. Narito ang salaysay niya. Isang gabi, tinawagan ako ng butika na may tawag mula sa Appia Nuova. Mag-isa ako sa kotse at mahirap magmaneho noon dahil napakasama ng panahon. Malakas ang hangin at ulan. Habang nagmamaneho ako, biglang napansin ko na may isang praile na may balbas na nakaupo sa tabi ko. Nalaki ang mga mata ko at kinurot ko ang pisngi ko, pero hindi ako natutulog. Gising na gising ako at nagmamaneho ako. Pamilyar sa akin ang mukha ng praile. Ipinakita na sa akin ni Carlo Campanini, isang sikat na aktor at malapit kong kaibigan, ang maraming litrato niya. Si Padre Pio ng Pietrelcina yon. Espiritual na anak si Campanini ni Padre Pio at madalas niyang kinukwento ang tungkol sa kanya. Pero bakit siya narito sa kotse ko? Sinusubukan ko siyang abutin pero lumusot lang ang mga daliri ko sa kanyang katawan. Para bang gawa siya sa liwanag. Wala akong panahon para magpag-isipan kung ano ang nangyari dahil nagsimula na siyang kausapin ako. Pero wala siyang boses. Walang lumalabas na anumang tunog. Ang mga iniisip niya lang ang direktang pumapasok sa aking isipan. Binigyan niya ako ng impormasyon tungkol sa pasyenteng pupuntahan ko. Matandang lalaki raw na nakatira ng mag-isa kasama ang kanyang asawa at nagka-stroke siya. Sinabi ni Padre Pio na iwasan ko ang karaniwang pamamaraan noon na pagpapadugo o bloodletting. Sa halip gamitin ko raw ang mga gamot na nasa aking bag. Alam na niya talaga kung ano ang laman ng aking maleta. Iyon ang sinabi niya at pagkatapos ay naglaho siya. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Nabigla ako para bang may tumama sa ulo ko. Sobrang kinabahan din ako. Nang makarating ako sa destinasyon, nakita ko ang matandang lalaki na eksaktong inilarawan ni Padre Pio. Umiiyak ng umiiyak ang kanyang asawa at malubha ang kalagayan niya. Una kong naisip ang pagpapadugo. Yung kasi ang pinakakaraniwang ginagawa noon. Pero naalala ko kaagad ang sinabi ni Padre Pio. Kinuha ko ang mga gamot sa aking bag at ibinigay sa kanya. At nagsimula ng gumaling ang matanda. Nanatili ako sa kanila buong gabi at umalis ako paglubog ng araw. Bago umalis, humingi ako ng pahintulot na gamitin ang banyo
nila para maghugas ng kamay. Habang nasa banyo ako, narinig ko ang ginang na nagsasabi sa kanyang asawa, "Kamukhang kamukha ng batang doktor na ito, yung sinabi ni Padre Pio." Mabilis akong lumabas sa banyo at tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Pinaliwanag ng ginang na naginip siya kay Padre Pio. Binigyan daw siya ng babala ni Padre Pio na magkakastroke ang kanyang asawa. Pero huwag siyang mag-alala dahil may batang doktor na mag-aalaga sa kanya. At kamangha-mangha iyon. At yan ang salaysay ni Dr. Spaglioni. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ng doktor sa pag-iisip tungkol sa nangyari. Pero higit sa lahat, hindi niya makalimutan ang priling biglang lumitaw sa tabi niya sa kotse. Alam niyang si Padre Pio yun, pero gusto niyang malaman ng higit pa. Bakit siya lumitaw? Bakit niya siya pinunta sa bahay ng matandang iyon? Malamang hindi na niya malalaman kailanman, pero ang pagpunta sa San Giovanni Rotondo ang tanging paraan para subukang alamin ito. Isang gabi, habang kumakain siya sa bahay ni Carlo Campanini, hinila niya sa isang tabi at sinabi, "Carlo, kailangan mo akong dalhin kay Padre Pio. Kung hindi, mababaliw ako." Ikinwento niya sa kanya ang kanyang pangitain at ang tungkol sa may sakit na matanda. Noong ding gabing yon, nagmaneho sila papuntang Gargano. Nakarating sila ng alas 4 ng madaling araw at marami ng tao na nakapila sa labas ng monasteryo na naghihintay ng misa. Pero nakilala nila si Campanini kaya pinayagan silang pumasok sa loob. Kumatok sila sa pinto ng selda ni Padre Pio. Naghahanda pa siya para sa misa. Lumabas siya at nang makita niya ang doktor, tinitigan niya siya ng matindi. Sinabi niya, "Mario Spaglione, sa wakas, naparito ka na." At dinagdag niya habang nakangiti, "Alam mo, Mario, hindi ka naman talagang magaling na doktor. Magaling ka dahil ako ang nasa likod mo at ako ang gumagabay sa iyo." Para kay Dr. Spaglione, lahat ay nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang gabing iyon, ang pangitain ng praile sa kotse, ang may sakit na matanda, at ang panaginip ng kanyang asawa. Lubos siyang naantig, lumuhod siya at nagsimulang umiyak. Ipinatong ni Padre Pio ang kanyang kamay sa kanyang ulo at mula noon, permanenteng nagbago na ang kanyang buhay. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e